Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manunuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabangan sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan, dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasaklad sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa paggabay ni Pablo kay Timoteo, nagbigay siya sa kanya ng 2 babala tungkol sa mga tao na ginagamit ang relihiyon sa maling paraan. Ang una ay ang mga tao na tinatawag natin ngayon na mga pilosopo. Sila yung mga mahilig na makipagdiskusyon, manuligsa ng iba, at makipagtalo. Gumagamit pa sila ng Biblia sa gawaing ito. Hindi naman masama ang pagsaliksik, ang pangungumbinsi sa iba para sa katotohanan, o pagpuna ng pagkakamali upang ito'y maituwid. Kung talaga ang layunin ay makatulong sa iba at mapabuti ang sitwasyon. Pero may mga tao na hindi naman ang ganyan ang kanilang layunin. Ang layunin lang nila ay mapatunayan na mali ang iba at tama sila. May nakatagong kayabangan sa pamimilosopo nila. Hindi sila nagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig. Kaya ang nagiging resulta ng ganitong pamimilosopo ay inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Sama ng loob ang dala nito. Kaya sa pagpapahayag at pagtuturo ng katotohanan, iwasan ang ganito. Sa halip, magpaliwanag tayo ng may kahinahunan
na may hinahanap ang ikabubuti ng komunidad. Ang pangalawang panganib sa relihiyon ay ginagamit ito bilang paraan na yumaman. Maraming mga tao ang nalilinlang. Hindi kaya silang magbigay, hindi para sa Diyos, kundi para sa preacher o sa leader ng kanilang simbahan. Nagiging hanap buhay na ang relihiyon. Mag-ingat tayo rito. Tanggalin ang paghahangad na yumaman sa mga bagay ng mundong ito. Sana po maniwala tayo sa salita ng Diyos. Uulitin ko ang sinulat ni Pablo. Ito ay salita ng Diyos. Ang nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng kasamaang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi naman masama ang salapi. Kailangan natin ito. Ang masama ay ang pag-ibig sa salapi. Ang ibig sabihin nito na hinahanap natin ang pera kasi naniniwala tayo na ito ang solusyon sa mga problema natin. Na ito ang magpapasaya sa atin. Na ito ang mag-aayos ng ating buhay. Madaling mahulog sa ganitong pag-iisip at paniniwala. Pati na nga ang Diyos ay ginagamit upang kumita ng pera. Hindi na ang Diyos ang pinaglilingkuran, kundi ang pera. Ginagamit na lang ang Diyos para magkapera. Pero may maitutulong naman ang relihiyon tungkol sa kayusan ng buhay natin. Ito'y nakakatulong sa atin kung dahil sa ating relihiyon, nakakaroon tayo ng pagtitimpi sa ating paggastos. Nakikita natin kung ano talaga ang kailangan at ano ang layaw lamang. We are able to distinguish the needs from the wants. Kung gumagastos lamang tayo ayon sa ating pangangailangan, marami tayong matitipid at mas maging kontento at masaya ang ating buhay. Ang relihiyon ay tumutulong sa atin na manalig sa Diyos, na mahal niya tayo at hindi tayo pababayaan. Kaya hinahanap muna natin ang kalooban ng Diyos at hindi tayo naghahabol ng mga anino ng ating kagustuhan na hindi naman nagdadala ng kaligayahan. Religion helps us clarify the unchanging values in this changing world. Panginoong Diyos, salamat po sa aking relihiyon. Tulungan mo ako na sa pamamagitan ng aking relihiyon, mapalapit ako sa iyo at hindi sa mga bagay na mundong ito at sa aking mga ideas at kagustuhan lamang. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.